You'd ask me, what do I tell the administration? Yeah. Mag-usap kayo. Wala nang namamatay sa pag-uusap. Correct. And this Galing. usapan has to be based on historical facts rather than emotionalism. It has to be based on Galing. Philippine national interest rather than the interest of arms dealers. Kasi Arms dealers. bawat gera may kumikita dyan eh. Kasi Pero lumalabas. pag sumabog na yung bomba, no winners dyan. No winners. Oh, No yun, nako. Nakasalubong ang kilay nitong si Aggression. Ito, si Aggression. Mamaya na ho natin pag-usapan yung mga punto de vista na yan, itong si former Senator Nicky Cositeng. Meron ho siyang mga banhat dito sa administrasyon, itong si Bangag. Ha? Pero sa tingin ho natin, di naman ho nagtataka itong si former Senator Nicky Cositeng kung bakit ganito ang tinatakbo ng ating bansa sa pamumuno nitong bangag na to. Pero bago yan, isa like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang mensahe nitong si Bangag sa mga kababayan nating OFW. Naku, pagkausaping OFW, ang dami ho nating banat dito sa bangag na to. Pero bago yan mga kababayan, sa mga kasama ho natin dito sa PH Update na gusto pa hong humabol, dun sa mga t-shirt na ipapadala natin. Ito, kulang-kulang 20 na ho siguro ito, no? Ngayon, yung iba hong nag-send sa atin ng mga address, kulang-kulang. Walang phone number, kulang-kulang ang address, kaya hindi ho natin na-send lahat ng mga damit na ipinak natin, kasi ipinak na ho natin sa bahay, tapos pagdating diyan sa sa JNT ipapunch na lang, kaso hindi ho makita yung yung address nyo kasi ilalagay yan sa computer eh. So much as possible, kahit medyo kulang-kulang ang address, purok, barangay, municipality, tapos yung number na lang ho mga kababayan. Wala na ho kayong babayaran dito ha, wala ho kayong babayaran. Yung shipping fee nito si PH na ho bahala dyan, okay? Wala ho kayong babayaran, tatanggapin nyo na lang. Ngayon, sa mga gusto pa hong humabol, send nyo lang ho sa phupdateofficial@gmail.com. Send nyo lang ho doon yung inyong phone number, address. Yun lang ho. Isisend ko sa inyo yung mga yung mga campaign paraphernalias, ika nga. Kumpletuhin nyo ho yung ang dami ho kulang-kulang. Kaya pasensya na doon sa mga hindi makakatanggap na yung sinend nilang address, kulang-kulang. Kumbaga dito, paunahan na lang. Pero syempre dapat nakasubscribe ho kayo. I-check pa rin ho natin yan kung nakasubscribe kayo. Heto na mga kababayan, pakinggan ho natin ang mensahe nitong si Bangag sa mga kababayan nating OFW. Minamahal kong kababayan na overseas Filipino workers. Nako! Ang gabing ito ay handog namin sa inyo. Ito ay simbolo ng aming taus-pusong pasasalamat at pagsaludo sa inyong di matatawarang sakripisyo at dedikasyon upang mapabuti ang inyong pamilya, komunidad at bansa. Isa kayo sa mga dahilan sa pag-unlad ng ating bayan. Ano ho bang hinahandog niyang yan? Ano ho bang hinahandog nitong si Marcos Jr.? Ito ho yung concert sa Malacanang, palakpakan. Yan ho ang handog nitong si Bangag dyan sa mga kababayan nating OFW. Talagang lakas ng tama mo, Brad. Pambihira, lakas ng tama mo. Tuloy ninyong ipinapamana sa mundo ang likas na galing, tatag at Yung mata niya, no? Yung mata niya parang naluluha-luhan ako. Malakas lang ho tama niyan. Kaya ganyan. Anong gusto mo? Malakas ang mali? Okay na, mas malakas ang tama. Pambihira, ano ho yan? Yung tama ho niyan, to the moon na niyan. Kaya ganyan ho, parang naluluha-luha. Yan ho yung luha na nakita natin noong magpapalitan na dyan sa Malacanang, nung bababa si Tatay Digong at papasok naman siya sa Malacanang. Di ba naluluha-luha siya noon? Kung ako kay Tatay Digong, binatukan niya na sana tong bangag na to eh. Kasi hindi pwede, kasi nga naman presidente. Kayo naman Hindi pa batukan, makakabatok lang dyan si Amy Marcos kasi kapatid niya. Pero ordinaryong Pilipino, bawal. Naku, mag-iiyakan yung mga mga nakapaligid sa kanya, di ba? Tayo hindi natin babatukan yan. Presidente yan, di ba? Huwag, bad yun. Ang makakabatok lang ho dyan, si Marcos Sr. Ang laging bumabatok dyan, si Lisa Araneta Marcos. Takusa yan eh. Tuloy. hipag ng lahing Pilipino. Sa katunayan, sa bawat bansa ang aking napupuntahan, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy. At tuwing naririnig ko yan, talagang tumataba ang puso ko. That makes Dapat yung pagtaba talagang tuloy-tuloy na. Yung mga ugat-ugat sa puso, sana mga
Tumataba daw puso niya eh. Anak ng toka, Marcos Jr., kung alam mo lang kung gaano karaming tao ang galit sa'yo ngayong oras na to. Kahit tignan nyo ho yan sa Bombo Radio, yung video niya na yan, kaka-upload lang ha. Yung mga love emoji talaga na mga pinutakte ng love emoji. Kasi wala na hong naniniwala sa mga sinasabi nyo, Mr. Bangag. Eto, i-play na ba natin yung sa taas? Ha? I-play na ba natin yung sa taas? Mamaya. Matatanungin ko yung mga kasama nating OFW dito kasi OFW rin naman ho tayo dati kaya pwede natin sabing mga kasama nating OFW, ha? Mamaya may itatanong ho ako sa inyo, mamaya. Truly proud to be a Filipino because of how well you have represented us beyond our shores. You're serving with passionate hearts and genuine smiles. Indeed, Filipinos really do give the world our best. Kayo ang patunay na ang mga Pilipino ay kayang-kaya makipagsabayan sa ibang lahi saan mang sulok ng mundo dahil sa inyong disiplina, tapang at malasakit sa bayan. Makakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo. Palong-palo no? Nandyan ang pamahalaan para iparprotektahan, itaguyod. Mamaya, ikaw ang itataguyod namin, buwisit ka. At ng mga pamilya ninyo. Ngayong gabi, naway ang alay namin na musika at saya ay makapagbigay sa inyo ng ligaya at kaunting pahinga. Magsilbi rin nawa ito bilang isang paalala na bilang magkakaisang lahi, sama-sama tayong naglalakbay tungo sa isang mas progresibo at mas maliwanag na bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay. Okay. Game na. Bakbak na ho ba tayo? Mag-i-stretching pa, babanatan lang to si Bang. Okay, game na. Una sa lahat, gusto kong marinig dito sa kanyang talumpati na to na kagaya nung sinabi nitong si Claire Castro, konting kula na lang, papunta na tayo doon, puputi na ang administrasyon nitong si Bangag. Di ba ganon? Ang gusto kong marinig konti na lang, ginagawa na ng administrasyon ang lahat ng aming magagawa para mapauwi ang bawat OFW sa iba't ibang dako ng daigdig. Yun, magpapalakpakan tayo kung yun ang sinabi mo. Kaso ang binibina mo, yung konsyertong isinasagawa ngayon dyan sa Malacanang. Heto ho mga kababayan, ang sinasabi kong tanong ko sa inyo. Heto ho mga kababayan, pakinig ho kayo. Konsyerto sa Malacanang o ayusin ang mga nangyayaring kabalbalan dyan sa NAIA International Airport. Mali pa namin. Galing Maskat, 3 padlak nilagay. 3. 1, 2, 3. Dito, paglapag ng NAIA sa clean baggage, OP na yan, nakanganga na. Palakpakan natin ang Bangag Administration. Nagbubuklatan na naman ho ng mga bagahe dyan sa NAIA. Kawawa yung mga OFW natin. Bago mo atupagin yung concert na yan sa Malacanang, ayusin mo muna ang ating mga paliparan. Langya kang Bangag ka kung ano-ano pinag-aatupag mo. Hindi lang ho yan. Meron pa ho tayong susunod pagkatapos. Bakit? Bakit? Hindi na yata tama to Hindi, concert lang katapat nyo, madam. Para sa mga kasama nating OFW, konsyerto lang ang katapat niyan. Di ba? Magpapa-concert sila. Imbis na ayusin ang problema dyan sa NAIA International Kurakport. Ang pinagkakaabalahan uli na, magpapa-concert sila sa Malacanang. Walang yan. Sino magpupunta sa concert na yan? Yung mga kamag-anak ng mga OFW. Pambihira, oo. Nakikita ho natin dito, OWA OWA t-shirt Sino ba itong mga to? Langya ka talagang Bangag ka. Mas nakaganyan pa siya, no? Naglagay kami ng code. Oo, tingnan mo. Talagang tinanggal, tapos niramdam nila. Wow. Ayan. Congrats sa pal. Bumalik na mga hudlong sa kuha na iya. Bumalik na daw yung mga hudlom sa NAIA. Wisit na yan. Marcos Jr., anong concert? Tigilan mo yung concert na yan. Visit na concert na yan. Nagkakandawalaan ng mga laman ng bagahe ng ating mga kababayan. Puro punit. Yung mga pasaporte ng ating mga OFW. For awareness, bago nyo ho bigay ang mga pasaporte nyo, dyan sa mga airlines, yung mag-check-in kayo ng bagahe. Videohan nyo ho muna, ipakita nyo isa-isa na walang punit ang pasaporte ko,
pagka merong punit yan, bab. Walang iya kayo. Meron akong papakita sa inyo mamaya. Hindi ho ito isang tao. Yung modus operandi ho nila ngayon dyan sa NAIA, pinipilas ho nila yung passport, yung pinupunit ho nila para hindi makalipad yung ating mga kababayang OFW. Mga walang yaho talaga. Nagbalikan na naman ho yung mga siraulo dyan sa NAIA. Terminal 2. Terminal 2. Yung kumpiyansa. Yan o. Mga walang yaho kayo, Papainin Magaling, yung ulo ko, magaling kang kumpiyansa. Kawawa yung mga OFW, Naku naman, bangag. Iwan lang yan. Concert ka dyan. Langya ka. Di kuhan ko. Diransak ako malita. Yan. Malita. Rinansa. Malita namin. Galing Maskat. Galing Maskat ho. Saan ba yung Maskat? Di ho natin alam yung Maskat. Ito, lipat ho tayo dito. Ito ho, for awareness For awareness ho tayo. Ilan lamang ho ito sa mga nakita nating mga pasaporting pinunit nung ibinigay diyan sa mga tauhan ng airport diyan sa NAIA. Ito, kita nyo naman ho yan mga kababayan, hindi lamang ho ito isang tao. Tingnan nyo naman, anak ng toka. Halimbawa meron nung imposible naman na pupunta siya diyan sa airport na alam niya na merong punit ang kanyang pasaporte. Hindi naman ho mga baguhang biyahero yung mga yan. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Ano ginagawa nito mga to? Mga walang ya kayo. Ito parang nginatngat ng daga, nginatngat ng daga itong leather, hindi nginatngat, punit na naman ito. Walang ya talaga itong mga bago mo atupagan yung concert mo na yan, itong mga gumagawa ng kabalbala na to sa airport, yan ang atupagin mo, Marcos Jr. Walang ya ka, anong concert? Ang gulo dyan sa NAIA ngayon. Kawawa itong mga to, sa totoo lang, ang pag-i-issue pa naman ng passport dito sa Pilipinas, napakatagal. Di ko kagaya sa ibang bansa, 24 hours lang may passport ka na. 1 week lang may passport ka na. Hindi ko ganun dito. Pagka nag-ano kayo ng passport nyo, nasira o kung ano man yan, kukuha kayo ng panibagong pasaporte, naku, yari ho kayo dyan. Yan, napakatagal. Pagtapos delay pa yan, meron dahilan na ganito, merong ganyan, di ba? Ganyan ho sila. Ito, rekta na ho tayo dito kay dito kay, ba't nandito si Abante? Tapos na tayo siya Abante. Dito na ho tayo kay former Senator Nicky Cositeng. General Commissioner, I don't know anymore, Commissioner Mison and General Adan. Yes, I'm in very distinguished company at magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. At kasama din po natin si Meron na General kinakabahan. Edelberto Matagal na, ilang araw na ho natin gustong gawan ng content itong mga passport na punit na to, sa totoo lang. Ngayon lang ho talaga natin napasadahan kasi nataon na nagpakonsyerto sila dyan sa Malacanang. Iniisip natin bago sila nagpakonsyerto, bakit hindi ho pagtuunan ng pansin yung pagbabantay dyan sa airport, yung mga tauhan ng airport, di ba? Ang laking niya, ang laking hassle niyan sa mga kababayan natin. Sa totoo lang, napakalaking hassle niyan. Napakalaking hassle niyan. Atan. Kasakabok po to sir sa intelligence service before. He is the chairman of the Alyansa na nagkakaisang Maamayan or ANIM. He used to be Advocates of National Interest, ANI, ANI. He used to be the Deputy Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. General Adan is really more known on strategic and national security issues. Welcome to the show, sir. Thank you very much, Attorney Fred, Attorney Pastor Gary, and of course, former Senator Nicky. Very glad to be in this company, to be invited. Dodi Lacuna has been calling me for several times already, and I wasn't able, unfortunately, I wasn't able to honor his invitation. But I'm glad to be here and to share my insights about the security situation. I'll go straight to the point. Pasi, okay lang? Go, Banat. We saw in our video this morning, rising criminality. Dumadami na po yung kidnapping, dumadami na po yung mga criminals in the country.
Yan ang gusto nating talakayan. Maraming segue pa. Rekta tayo. Former Senator Nicky, bakit ganito nangyayari sa ating bansa, di ba? What do you think, Senator Nicky? What's the root cause? Bakit po kaya na dumadami na naman ang ating mga kriminal? Hindi ko po alam kung simple lang na basta dumadami lang o kaya mas dahil social media ngayon, no, mas maraming tao ay makakatanggap ng mas mabilis na impormasyon or impormasyon sa mas mabilis na paraan. So, kung root cause ang hinahanap natin, mahabang talakayin po yan, pero kahirapan po yung tinitingnan ko as national security issue. Kahirapan. Kasi Kahirapan. pagkahirap yung tao, hindi na natin malaman kung bakit napakatindi ng kahirapan sa gusto ho natin, ika nga nitong si Atty. Vic Rodriguez, babalik ho tayo dun sa issue ng korupsyon. saan siya pupunta, anong gagawin niya, ano bang mahalaga sa kanya, ano ba ang willing siya na to take a risk. So, to what extent is a person going to be pushed against the wall? No? So, to me, ang pinaka-security issues na dapat natin pag-usapan or tunan ng pansin ay hindi yung nandun sa malayo, dalawang mga nag-aaway na bansa, 12,000 kilometers away from each other, pero dito mismo sa ating background, sa ating backyard, no? Para sa akin yun ang mas mahalaga. Dahil, ito lang, this last 2 weeks, more than 40 requests for tulong para mapagamot sarili nila o pamilya nila. Yun lang, hospitalization, yun lang healthcare. More than 40 na yan, ha? Sabi nyo, kidnapping in the last 12 months, ang pinag-uusapan natin dyan. Dito last 2 weeks lang, 4 na po Di ba? Kung namatay yung mga yon, dun sa kidnapping, patay din, di ba? Pero yung apat na pong yun, nameless, faceless to most people, but still, there's still lives that matter. So how are we going to address that? These are lives. Pinag-uusapan natin buhay ng tao So from your perspective, ma'am, the rising criminality, so to speak, is connected with poverty and food That's security. one, yes. But would you say that it is also connected with the administration running the country? Well, let's put it this way, no? Kung kinokonekta nila sa Pogo, sa kung ano-ano man na illegal, yung scamsters, yung mga traffickers, yung mga whatever other sorts of criminals that are connected or maybe they're not connected but they're being connected to the Pogo. Yung Pogo na yan, kailangan mo kumuha ng lisensya sa gobyerno Yung galing niya. You don't put up a Pogo joint or whatever it is on your own because you feel like it. Right. So all of these had to go to the government for a license. So that means legal yung Pogo. Ayun, kung hindi nyo babantayan yung ginagawa doon sa ilalim at kung ano man ang franchise nila o kung ano man ang ginagawa nila, meron tayong blame or meron tayong dinadalang problema, di ba? Well, there's something that came up just last night, no, involving the other countries in setting up plots in nakikialam sa ating election na nagkakaroon ng uprise sa criminality because they are funding it. I don't want to just point fingers just like that because merong balita. We know, and this is no big secret, that many governments provide massive funding for misinformation, disinformation, propaganda, etc. And this is many governments are doing this. Okay? So, are we going to just fall for it? Dahil sila pinakamaraming balita o sila ganyan? Kasi, I think we have to also use our discernment, no? And be more discerning. Because, as instruments of peace, to me, we have to tone down the rhetoric. We are telling everybody, prepare for war, prepare for war, prepare for war. All these kids listening in. Those guys who are new, from the newly born to those who are still alive today,
they don't even know what war is really like. That's right. So you're telling everybody, hey, prepare for war. Alam nyo ba kung ano ibig sabihin nun? Lahat ng pinag-ipunan nyo, binigyan nyo ng halaga, malulusaw lahat yan pag gera. But Correct. if we tell people, let's prepare for peace, you tone down the rhetoric. Huwag nyong gagatungan. Yung mga gagatungan nyo pa eh. Di ba? So, bakit ganun ang gusto natin mangyari sa bansa natin? This is the only country we have. General Adan, can you tell us? Huwag nang gagatungan. Hindi. Pagka nagkaroon ng ganong klaseng sigalot, wala na ho. Tapos na ho tayo. Hindi tayo yung bansa na yung tipong hindi ho tayo pwedeng magkamali sa mga desisyon natin sa ating mga buhay. Hindi ho kagaya ng mga mayayamang bansa. Isang pitik lang, lipad sila dito, punta sila dyan. Yung mga mayayaman, yung kanilang mga mamamayan, yung tipong kung sakaling magkaroon ng malaki sigalot sa kanilang bansa, mabilis ho sila makakaiskapo. Ang mabilis lang hong makakaiskapo dito, yung mga kaibigan ni Romualdez, sila muna maalis. Tayo ho, maiiwan dito. Kaya yung mga gumugusto dyan sa pinapasiklab nilang gulo dyan sa PH versus China, naku, tayo ho dito diplomasya ho tayo. Diplomasya mga MPA nga, di natin maubos Di ba? Longest running insurgency sa buong mundo. Hindi ho natin matapos-tapos. Tapos gugulo pa tayo, yung tipong hahanap pa tayo ng bagong kaaway. Yung mga internal struggle nga natin dito, di natin maayos-ayos Mga makakaliwang grupo nga lang, di natin madispatcha ng maayos di ba? Ay, ngayon, lalabanan pa natin yung giganting bansa. Yun na nga Pagka, na naman ito haba na naman tayo. Sen Nicky, tuloy mo na lang. From what Attorney Fred said, rising criminality, doon tayo nagsimula. I agree with the Senator Nicky's assessment. It starts from the social ills, economic poverty. Those are the root causes. We all know that. Pero merong isang aspeto kasi yun, wherein the justice system has to come in, and that involves now the police, in addition to our judiciary, prosecution, and all that. So ang tingin ko, ang tinitingnan ngayon ay ang kakayahan ng ating kapulisan to implement their responsibilities. I was a member of the Commission Against Private Armies in 2010 after the Maguindanao massacre. We worked for 6 months. Our chairman was Justice Monina Zenarosa. And for 6 months we worked. We went around the hotspots in the country from Sulu, Abra, Samar, Masbate. And we made a report. We identified there that one of the factors giving rise to these private groups, armed groups, which until now is pervasive. In every time we have an election, you hear of killings done by private armed groups. And that was 15 years ago. We came up with the study. I submitted personally reports to the President, to DND, the ILG. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin. Ang isang factor doon na nakita namin, yung for every private armed group, mayroong laging political patron. Hindi mag-exist yun kung walang patron na nag-aalaga sa kanila, even protection sa lawsuits. Meron silang headquarters, nag-aarma sa kanila. And yung involvement of politics sa ating law enforcement, ang aking tinutukoy, na dapat pagtuunan. Now, the PNP has a integrated transformation program launched, I think, 2018 or earlier. So, yung aming grupo, Advocates for National Interest, is requesting the PNP to give us an update, a briefing on how this program is being implemented. To what extent what extent have they reached in implementing the program? Because hanggang ngayon nakikita pa rin natin yung the usual problems parang business as usual. So ano ba talaga ang dapat yun? Now, kailangan ng legislation din kasi, may mga nakita kaming aspeto ng
batas na dapat din baguhin para paigtingin ang kakayahan ng kapulisan. Of course, one of them is increasing the resources available to the police. Budget, I'm talking of the budget. So ito yung point of view namin. Connecting General Adan what Senator Nicky said, na let's prepare for peace, not for war. Correct. Mas kailangan po ba natin, sir, na let's look at our neighbors or let's look at internally yung private armed groups, yung political dynasties? Yung lahat yan dapat tingnan ng isang bansa, ng leadership. Tama. We have the Constitution, the duty of the armed forces, the protection of the state, the people. And sorry to interrupt, sir, Yeah. but do you think the current administration is actually looking into this? Oh, Or yes. giving that much attention? Well, to the extent the president has focused on the strengthening of our capabilities, upgrading our capabilities, he's doing his part, no? But of course, there are gaps that has to be addressed, which may be beyond the president, no? Yeah. For example, budget, no? Our budget for upgrading is still not sufficient. Yeah. But Hindi, yung budget natin, sir, para sa upgrading, kung di nyo ho alam, tinapyasan at ipinamigay pang-ayuda. Kung di nyo ho alam, ha, yun ang nangyari dyan, yung AFP Modernization Program, tinapyasan ho yun, tapos dinagdagan yung matatanggap na tawag dito allowance ng mga sundalo natin. Yun ang ginawa nila. Okay? Para hindi masyadong uminit ang sitwasyon at yung mga sundalo, men in uniform, hindi masyadong sumausaw sa mga issue sa politika, binigyan ho sila ng konsuelo de bobo. Tinaasan ho ang matatanggap nilang mga allowances. Yun ho ang nangyari doon. Kaya wag niyo hong ibida sa amin, hindi ho kami hindi ho kami basta-basta mabobola na yung ginagawa ng administrasyon ang part nila para pagandahin ang ating mga kagamitan sa armed forces. Hindi ho nangyari 'yon. Yung AFP Modernization Program, yung pondong para doon, tinapyasan pa ho ng walang yang administrasyon na to. Sa tono ng boses niyo, sir, parang napaghahalata ho kayo Si Senator Nicky Cositeng lang ho ata pwede mo namin paniwalaan dyan at saka yung host na puti ang buhok I think the government is doing what it can to address that gap. Yeah, I wanna go dun sa sinabi rin ni Senator kanina na are we putting more fuel to the fire? Katulad nitong visiting forces. Yun dapat tinalakay mo, Brad. Itong retired na na to. Siguro pakawala ni Bangag to. Kaya ganito yung niya, yung mga tono-tono niya. Ito, pakinggan natin. Balikatan. We see the warships traveling all over our country right now. Are we provoking, are we saying na kaya namin kayo, meron kaming malaking backer dito? Is that the direction that we are taking sa tingin nyo? Or gaya na sabi ni Senator, huwag tayo doon. Doon tayo sa peace. The Philippines is a small nation, less capable armed forces compared to the big powers and our middle power neighbors. Sabihin mo yan kay Bangag, Brad. Sabihin mo yan. Sabihin mo yung mga sinasabi mo na yan kay Bangag para magkaroon siya ng realization na hindi natin kaya to. It cannot afford to be provocative. However, it doesn't mean it has to be complacent and remain weak because others will take advantage of weakness. And that's very important. So the strategy of our government now is to Take the beating. prepare ourselves so that others will not take advantage of our weakness. Because weakness invites aggression. Teka lang. Hindi ko tama yung sinasabi niya kasi hindi ko lang mayakap yung ideyang ibinabahagi sa atin, sir. Nakita ho nating approach kasi na naging epektibo diyan sa problema natin sa mga karatig bansa natin. Yung mga hindi mapagkasunduhan na bagay-bagay, ipisan tabi natin. Yung ito kasi itong kay sir yung wag natin ipakitang mahina tayo kasi baka abusuhin naman tayo. Tama naman. Pero hindi rin naman masama kung makipagkaibigan tayo. Tama mali. Ika nga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga hindi mapagkasunduan, isang tabi natin. Yung mapagkasunduan natin, tara pag-usapan natin. Ano ba yan?
Ano ba yung ginagawa nyo doon sa mga bansang nakikipartner sa inyo, kagaya ng Vietnam? Bakit umuunlad ang ekonomiya nila? Bakit hindi nyo gawin sa amin yan? Ngayon, doon tayo magpalakas nang walang, walang kaibigan natin lahat. Yung tipong ganun. Yung friendly tayo. Kasi kahit na mahina ka, kung friendly ka, hindi ka hostile ka nga, walang makikialam sa'yo eh. Friendly ka nga eh. Friendly ka. Kaso ang problema dito sa mga punto nitong nasa administrasyon nitong si Marcos Jr., hindi ho natin malaman. Isa lang ho ang takbo ng issue ng ng mga problema natin sa ating mga karatig bansa. Hindi lang ho dyan sa China. Sige, mga problema natin sa lahat ng bansang kung saan man mayroong problema tong si Marcos Jr. Bakit hindi ho natin idaan sa diplomasya? Huwag na nating masilaban pa ang problema na yan. Di ba? Huwag na nating mas palakihin pa. Kagaya nung sinabi nitong si Senator Nicky Cositeng, magpapalakas tayo. Paano tayo magpapalakas? Ang dami nagugutom sa Pilipinas. Bibili tayo ng F-16, mga jet fighter, sa kabila ng napakaraming nagugutom. Kaya kung mag-focus tayo sa pagpapaganda ng ating ekonomiya, pag maganda ng ating ekonomiya, doon tayo mamili. Doon tayo mag-develop ng ating mga teknolohiya. Ngayon, isang tuka na lang ho itong Pilipinas, pinipilit pa ho natin yung mga luho na hindi naman ho natin kailangan. Parang ganito, tayo ho'y nakatira sa estero ngayong mga panahon na to. Ang estado ng Pilipinas, sobrang hirap po natin. Kumbaga wala ho tayo sa middle class, nandun ho tayo sa, doon sa classification ng mga mahihirap. Nandun ho ang ating bansa, third world country nga. Tapos, kung tayo mahirap, imbis na unahin ho natin yung edukasyon para magkaroon tayo ng maraming karunungan para sa mga kabataan, infrastruktura, sa loob muna ng bahay, hindi ho muna yung pinapaganda natin yung bakod, yung bahay naman sa loob, kulang na lang, magigiba na di ba? Yun ang gusto nila, yung armed forces, yung pagandahin, lahat. Hindi ho tayo against yan. By all means, kailangan ho yan ng ating mga men in uniform. Pagandahin nyo ho yan. Pero unahin nyo ho yung bulk, yung malaking porsyento ng pondo, gawin nyo ho para pagandahin yung ating bahay. Kasi matutumba na Yung mga dapat ayusin. Tapos yung dapat pag-aralin. Sa mga susunod na henerasyon, mas magaling ho yung ating mga mamamayan. Doon ho tayo mag-umpisa. Diyan sa pagbabakod, diyan sa ating napakagandang bahay. Doon ho tayo mag-umpisa. Hindi naman ho pwedeng nagigiba yung bahay mo tapos uunahin mo yung bakod mo. Hindi naman ho ganun yun. Di ba? Kung wala ka namang kaaway, kung wala ka namang kaalitan, ika nga nitong si Tatay Digong, friends to everyone, enemy to no one, di ba? Wala kang problema. Baka yung mga karatig bansa mo, pagtanggol ka pa di ba? Pero yung issue dyan sa West Philippines, ayaw ho nating masyadong yan. Kasi yung iba dyan kasi singit ng singit, hindi naman nila naiintindihan ng issue. Basta galit sila sa China, period. Lalo na yung mga trolls na pakawala nitong ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Ho sila dito, ngayon yung naratibo pagdating dito sa pangangampanya, bigla ho nilang singip dahil hindi ho sila manalo sa plataforma sa mga kandidato natin. Ngayon, tinatawag ho yung ibang mga kandidato nitong mga taga-alyansa na sila yung mga pro-China candidate. Yan hong tawag nila sa ibang mga kandidato. Sabi nga ho natin, pangalanan nyo. Hindi yung lang kayo dyan, yung puro dakdak lang kayo, di ba? We cannot avoid talking about what our big neighbor China is doing, because of its actions in the South China Sea, West Philippine Sea. It's ignoring the arbitral ruling, the freedom. Arbitral ruling mo, Brad. Ang arbitral ruling mo, dalhin mo doon. Tingnan natin kung pakinggan nila. Arbitral ruling kayo ng arbitral ruling. Ayaw nga nilang pakinggan yan. Binitbit nga ni Tatay Digong. Hinarap niya kay Xi Jinping. Ayan, arbitral ruling amin ng China. Amin ng West Philippines. Ano sabi nila? Wala. Di man kami kasali dyan Gumawa kayo ng isang tribunal tapos nagdesisyon silang pabor sa inyo na hindi naman kami kasama tapos gusto nyo i-honor namin. Ano kayo, loko-loko? Yun ang sinasabi ng mga Chino. Hindi ho natin sila pinagtatanggol dito. Ngayon, naghahanap po tayo ng panibagong atake dyan sa issue na yan kasi yung approach na ginagawa na yan, panahon na ni Panot, nawala na tayo ng mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, hindi ho gumana yung arbitral ruling. Ngayon, kung gusto mo ipagpilitan yan, Brad, punta ka doon. Ikaw ang mauna. Can the Philippines be caught in the crossfire, Jen?
we cannot avoid because it is our sovereignty and sovereign rights that are being affected, no, by the aggressive, unlawful actions of China. So, parang we are being pushed to the wall and wala tayong magawa kundi to do our part as an independent nation to defend ourselves. If there was an advice you can give our administration right now pertaining to this, Sen, ano pong sasabihin nyo sa ating minamahal na Tatawa na media? lang yung isang host dito sa Una-una, Asin kailangan Marcos, alam natin kung ano ang tunay na kasaysayan. Dahil pag hindi natin alam ang kasaysayan, hindi lamang sa ating bansa, pero sa bansa, sa China, ano ba yung dinaanan nila? That this is 5,000 years. And they've survived that. So it's not likely that things can be settled in our lifetime, maybe. Because our timeline is only very short on Earth, right? And we seem to be following the line that China, or ignoring the facts and following the line, no, that China has progressed in the last 20, 30 years. Far more than any country has in the last 200-300 years. Hindi. So that Dito alone, yan. to me, America number 1, America the best. Lalo na sa mga Talyanista at ensaymada. Hindi ho nila matanggap na yung inaaway nilang China napatiklop ho nila ang Amerika diyan sa tariff war na yan, di ba? Ba't pupunta tayo ng Amerika? Bakit tayo makikipagpartner sa Amerika? Layo ng Amerika. Lahat ng karatig bansa ng China, lahat ng mga kasama natin dito sa Asia, nakikinabang sa progreso ng China, tayo na lang ang hindi. Yung iba dyan, meron din ho silang dispute sa mga bahura dyan sa West Philippine Sea. Pero yung kanilang partnership, yung komersyo nila sa China, hindi ho nila pinuputol. Yan ang problema sa toxic Filipino mentality. Pagkakalaban ng Amerika, dapat kalaban din ng Pilipino. Pambihira. Walang mangyayari sa Pilipinas pagka ganyan. Toxic Filipino mentality. Pagkakaaway ko, dapat kaaway mo din. Hindi pwede yan. Dapat kaaway mo din. Pagka hindi mo kaaway yan, wala na. Magagalit ako sa'yo, di ba? Pati ikaw, kaaway ko na yan. Ganyan o yan. Toxic Filipino mentality. Ang walang iya kayo. should be given credit and should be taken notice. Ay miyembro ng isang samahan. At yung samahan na yan, may mga kapasyahan yan, may hindi pinagkakaintindihan yan, may gusot, may ayos, hindi marami yan. I mean, this is the reality of multilateralism, right? So, pag sinabi nating after the Vietnam War, we've had 50 years of peace. What did we experience in the 50 years of peace? Did China take over Vietnam because they were more vulnerable? I mean, as I said, 7 million tons of bombs were dropped there. And kung gusto mong i-take over, yung kapitbahay mo na lang, hindi naman layo, di ba? Yan, kapitbahay mo, isang iskinita lang pagitan, hindi naman lang ginawa. No? Tapos, nananahimik itong si Aggression, no? Nananahimik si Aggression ako. Baka mapanood ni Marcos Jr. to, yung mga katoto ko sa military, mag-aagis sila sa akin. Linamon ako nitong si Senator Nicky Cositeng. So, when I see these things, I cannot help. Naka na yung kilay niya, nakasalubong na ako. Naku, aggression dapat, China. Hostile yung China, kailangan labanan natin ang China. You'd ask me, what do I tell the administration? Yeah. Mag-usap kayo. Wala nang namamatay sa pag-uusap. Correct. And this Galing. usapan has to be based on historical facts rather than emotionalism. It has to be based on Galing. Philippine national interest rather than the interest of arms dealers. Di ba? Kasi bawat gera may kumikita dyan eh. Kasi pero pag lumalabas. sumabog na yung bomba, no winners dyan. No winners. Oh, nakasalubong ang kilay nitong si Aggression. Ito, si Aggression. Puro ka kasi Aggression.
Ba, imbis na ibida mo, diplomasya, kaysa kailangan nating magpalakas sa kabila na napakarami nagugutom Pilipino. Ayan o, si Boy Aggression. Oy, aggression! Puro aggression. No matter what you do, walang panalo sa gera. Would you agree with Wala. me na parang lumalabas we are sided or siding with the US now than China? We don't have to side with anybody nga eh. Kasi Correct. meron tayong sariling kapakanan. We Galing! have 110 million people to side with. Di ba? That should be our side. That should be our focus. Senator Cusiteng, pati ka tumakbo na senator. Kailangan namin mga ganyang utak sa Senado. Ganyan, yung tipong hindi, wala sa politika, pero merong malinaw na pagyakap sa mga issue ngayon sa ating bansa. At di ka tumakbo. Kanya ka, dapat tumakbo ka. Kailangan ka namin, Senator Nicky. Ano ba yan? Kayo, kailangan namin kayo. Yung tipong wala sa politika, hindi kandidato, pero yung yakap niya sa realidad, yung pagtimbang niya sa mga kaganapan, talagang napakahusay. Palakpakan ho natin itong si Senator Nicky Cositeng. Isang like naman ho dyan kung gusto niyo mga sinasabi nitong si Senator Nicky Cositeng. I love you, madam. Yung mga ganyan, minamahal natin yung mga ganyan eh. I love you, Senator Nicky Cositeng. Well, we have an independent foreign policy, you know. Wala tayong independent. Kwento mo sa Pagong. Ngayon na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat doon sa pag-support sa PH Update. Huwag na natin pababawiin itong si Boy Aggression. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Yan ang problema, di ba? Boy Aggression, no? Yan ang problema. Oh. Sa mga sa mga gusto pa hong humabol sa ating mga padala, sa mga gusto pa hong humabol, ito pa lang ho napadala natin dahil nga, kulang-kulang kasi, kompletuhin nyo ho sa mga, dapat pangalan at saka yung cellphone number. Kailangan ho yun. Hindi, kasi pagka, kunyari, nandun na siya sa barangay, wala man number yung bahay, pwede kayong tawagan. Oh, JNT, nandito na ako sa tabi ng poste. Sa kulay, red na, ganito, ganyan, di ba? Sa tapat ng basketball court. Ako to, ito si ganito, ganyan, di ba? Makikita ho kayo. Pero pagka kulang na nga yung address, house address, wala pang phone number, hindi ho talaga tatanggapin, ha? Sa mga gusto pa akong humabol, isend nyo na lang ho yung address nyo. Pero dapat, syempre, nakasubscribe po kayo sa PH Update. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.